Grabe, si Giannis pa lang ang nakakagawa nito sa NBA. Golden State versus Denver Nuggets game preview and injury report. Pwede nang maging pang-apat ang Warriors kung sakaling manalo at matatalo ang Lakers bukas. Si Giannis Antetokounmpo ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi pa natin nakita sa isang NBA court. Ang star ng Milwaukee Bucks ay naging kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 35 puntos, 20 assists at 15 rebounds sa isang laro nitong araw habang pinupuno ang stat sheet laban sa kulang sa players na Philadelphia Sixers. Particular, nagtala siya ng 35 puntos, 20 assists at 17 rebounds habang may shooting na 12 sa 11 sa isang panalo. Ang Sixers na walang kanilang mga pangunahing starters ay tila walang ideya kung paano siya pipigilan. Sa labanang ito, nabura ng Bucks ang 17 puntos na kalamangan ng Sixers. Si Antetokounmpo ay may kontribusyon sa 32 sa 46 na field goals ng kanyang team, maging sa puntos man o assist. 5 season na ang lumipas mula nang huling manalo si Antetokounmpo ng NBA MVP award, ngunit patuloy pa rin siyang nagpapakita ng pambihirang laro araw-araw na may mga estadistikang pang all-time great. Siya ang nangunguna sa NBA sa parehong made field goals at free throws attempted per game na may mga numero na maaaring mas mahusay pa kaysa sa kanyang dalawang MVP seasons. Dahil patuloy na wala si Damian Lillard dahil sa deep vein thrombosis, mas malaki ang responsibilidad na pinapasa ni Antetokounmpo upang mapanatiling kompetitibo ang Bucks sa laban para sa seeding. Sa kasalukuyan, sila ay tie sa Detroit Pistons para sa ikalimang pwesto sa Eastern Conference. Sa kabilang balita naman, Golden State Warriors versus Denver Nuggets game preview. Sa nakaraang laban, tinalo ng Spurs ang Nuggets sa kanilang huling laban noong Huwebes. Natapos ng Denver ang laro na may mababang shooting performance at hirap silang makapasok ng tres at free throw. Sa rebounding, nakakuha ang Nuggets ng 58 boards kung saan 14 ay offensive rebounds. Nagtala rin sila ng 24 na assists, naka-force ng 10 turnovers at nakapagtala ng 7 steals. Sa depensa, nahirapan ang Nuggets pigilan ang opensa ng San Antonio na nakapagtala ng 27 assists at 6 na steals. Bukod pa rito, nanaig ang Spurs sa rebounding na may 52 rebounds at nakagawa ng 4 na shot blocks. Mas naging epektibo rin sila sa free throw at 3-point shooting habang bahagyang lumamang sa personal fouls. Isa sa mga mahalagang player sa laban ay si Russell Westbrook na nagtala ng 30 puntos, 6 na assists at 11 rebounds sa loob ng 40 minuto. Sa kasalukuyan, ang Denver Nuggets ay bumalik sa ikatlong seed ng Western Conference matapos matalo ang Lakers ng Warriors ngayong araw. Araw-araw, madalas silang magkaroon ng turnovers at personal fouls. Malakas sila sa rebounding at kilala sa mahusay na passing game. Maganda rin ang kanilang shooting mula sa 3-point line at free throw, habang isa sila sa pinakamataas ang average na puntos kada laro sa liga. Sa depensa, sinusubukan nilang pilitin ang kalaban na magkamali at nakaka-drawing sila ng maraming fouls. Gayunpaman, madalas nilang pinapayagan ang kalaban na makapasa ng maayos at makakuha ng mataas na porsyento ng shooting mula sa field at 3-point range. Isa rin sila sa mga team na nagbibigay ng maraming puntos sa kalaban kada laro. Sa kabilang banda, si Nikola Jokic ay nagtala ng 61 punto kamakailan sa isang kapanapanabik na laban sa Ball Arena. Ipinakita nito kung ano ang kaya niyang gawin kapag nasa pinakamataas na antas ang kanyang laro. Nakakagulat, isa sa mga panalo ng Denver laban sa Golden State ilang linggo na ang nakalipas ay dumating kahit wala si Jokic sa lineup. Pinangunahan ng Nuggets ang laro mula sa simula at napanatili ang kanilang kalamangan hanggang sa huli. Malaking bahagi ng kanilang tagumpay si Aaron Gordon habang nagbigay rin ng mahalagang kontribusyon sina Michael Porter Jr. at Peyton Watson. Nagpakita ng mahusay na opensa at depensa ang Nuggets habang epektibong pinahirapan nila ang Warriors sa kanilang shooting. Nangibabaw rin sila sa rebounding at nakapagtala ng ilang crucial defensive stops. Bagamat mahusay ang ipinakita ng team, may ilang bagay pa silang kailangang ayusin. Isa sa mga pangunahing problema nila sa laban na iyon ay ang turnovers. Bukod dito, si Russell Westbrook ay madalas magkamali sa mga kritikal na sandali na maaaring naging dahilan ng kanilang pagkatalo sa isang laro kamakailan. Kailangang iwasan ng Nuggets ang mga crucial mistakes lalo na pagdating sa finishing plays at ball control. Mahalaga ring mapanatili nila ang matinding depensa laban sa isang Warriors team na unti-unting bumabalik sa tamang forma.
Ang pinakamahalagang estratehiya ay pigilan si Stephen Curry. Napigilan nila ito noong huling laban at kailangan nilang ulitin iyon. Kailangang maging epektibo ang shooting nila. Una, dapat nilang dominahin ang rebounding battle at pangalawa, huwag bigyan ng madaling shots ang Warriors lalo na si Curry. Kung may sasakatuparan nila ito, may malaking tsansa silang muling talunin ang Golden State Warriors at masakop ang spread. Sa panig ng Warriors naman, si Jonathan Kuminga ay may iniindang injury at maaaring hindi makalaro sa laban na ito. Magiging mahirap ang laban na ito para sa Warriors lalo na't babalik sila sa kanilang home court matapos ang isang matinding laban sa Southern California. Patuloy na ipinapakita ni Stephen Curry ang isang Hall of Fame na career at nagpo-produce pa rin ng mga kamanghamanghang numero. Gayunpaman, nahirapan siya sa kanilang huling laban kontra sa Nuggets. Bagaman nakapagtala siya ng 20 puntos, hindi naging epektibo ang kanyang shooting mula sa tres. Kailangan niyang gumanap ng mas mahusay at kailangang mag-step up ng kanyang mga kakampi upang mabigyan siya ng mas maraming open looks para sa kanyang paboritong 3-point shots. Samantala, nanguna si Jimmy Butler sa kanilang laban kontra Nuggets na may 23 puntos at 8 rebounds habang may shooting na 8 sa 16. Sa ngayon, maayos ang nagiging kontribusyon ni Butler ngunit kakailanganin pa ng Warriors ang mas malaking produksyon mula sa kanya. Draymond Green ay nagtala ng 10 puntos habang si Kuminga ay nag-ambag ng 13 puntos mula sa bench. Gayunpaman, naging problema ng Warriors ang free throw shooting kung saan naipasok lamang nila ang 55% ng kanilang attempts. Si Butler ay may 6 sa 10 habang si Kuminga ay 5 sa 8 na isang malaking hadlang kung nais nilang makipagsabayan sa malalakas na team. Mahalaga ang pagpigil kay Nikola Jokic sa larong ito. Ang pinakamainam na estratehiya ay ang double team defense upang mapilitan siyang ipasa ang bola sa kanyang mga kakampi. Bagamat maaaring magbukas ito ng opensa para sa ibang player ng Nuggets, mas mabuting pigilan ang isa sa pinakamahusay na big man sa mundo kaysa hayaang dominahin niya ang laro. Ang Warriors ay may mas malaking tsansa na makuha ang panalo kung magkakaroon sila ng tamang spacing upang mabigyan ng open look si Curry sa 3-point line at pangalawa, mag-focus sila sa depensa at pilitin si Jokic na umasa sa kanyang mga kakampi. Sa kasalukuyan, ang Denver Nuggets ay may record na 47 sa 30 sa spread habang ang Golden State Warriors ay may 44 sa 31. Bukod dito, ang Nuggets ay 22 sa 100 at 83-16 na laban sa spread sa kanilang mga road games habang ang Warriors ay 23 sa 14 na laban sa spread sa home court. Ang Nuggets ay naglalaro ng maayos sa ngayon. Dagdag pa rito, maaaring mapagod ang Warriors mula sa kanilang laban kontra Los Angeles Lakers kaya't mas may kalamangan ang Nuggets sa labang ito habang papasok sila sa San Francisco upang subukang kontrolin ang laro at takpan ang spread. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?